Pigil na pigil siyang kumandirit sa tuwa na makitang kumakaway sa kanya si Joseph mula pa sa kabilang side ng lobby ng RCBC Theater. Manonood sila ng premiere ng movie version ng Mamma Mia at dahil malilit siya ng dating, sinabi niyang doon na sila makita para hindi na komplikado pa. Hey! Niyakap siya nito sa kahinalikan sa pisngi bilang pagbati. Nag-dinner ka na? Hindi pa sabi niya. Sabay lingon sa mini resto bar doon. Baka we could get a sandwich or something. Sige, gutom na din ako. Kaswal na umakbay ito para igiya siya papunta roon. Mag-dinner na lang tayo ng mas matino pagkatapos ng show, maybe sa Shang. Sure, sabi niya dito pagkatapos kumagat sa isang pastrami sandwich. Hindi lang Broadway musicals ang pareho nilang interest. They like classical music, ballet, dinner by candlelight, maglakad sa mall para makapagpalamig. Pareho nilang paborito na maglalaro ng board games, magkape at kumain sa chocolate, chip pancake with peanut butter and syrup sa pancake house. Mula nang magkakilala sila, ilang buwan nang nakaraan, halos lahat ng pareho nilang hilig ay nagawa na nilang magkasama ng maraming beses. Katuwiran nila, they have so much fun doing these things with each other kaysa kung iba ang kasama nila. Besides, they both seem to always have time to do things together. Napanood ko ito sa Broadway pero gusto ko makita ang interpretasyon ni Meryl Streep. I'm not so sure she can sing pero baka naman madala ng acting. Komento nito. Wow, I've never been to New York. Although nakarating na ako sa London. High school pa ako noon. Panahon ng Miss Saigon. Hindi lang ako nakapanood kasi parang 10 days out of the 2 weeks na nandun ako. I was sick. Ayan tuloy, dinaanan ko lang ang Drury Lane noong pauwi na ako. Kainis. Sakitin ka ba? Napakunot ang noo nito. Hindi naman, pero kapag nagkasakit ako, talagang bagsak. Kalaban ko ang sobrang lamig. Kahit hindi dala ng weather, kahit sa air conditioning. Kaya ako parating may dalang jacket or coat. Paliwanag niya. So, asan ang coat mo ngayon? Napansin nito na ang dala niya lang ay handbag at panyo. Oh no, napapatalak siya. I left it in the cab. Sa Hong Kong ko pa binili yun. Sa kaingot-ingutan naman talaga, mabuti sana kung sa sariling kotse niya yun inaiwan. Iikudin siya kaya siya nakataksi. Then, announcement na ba yun? Saglit itong nakinig at saka tumango. Hala, wala kayang mabibilhan. Ito na lang coat ko ang suot mo. Putol nito sa sasabihin niya. Binalabal nito sa kanya ang hinubad ng overcoat. Kung kulang pa yan, pwede kitang ihag. Hug? As in embrace? Tara, baka mapagsaran tayo. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sabay silang pumasok ng tanghalan. He did not let go of her hand the whole time. Mabuti na lang, in-trance siya ng gusto sa pinanonood dahil kung hindi, baka mapahilig siya sa balikat nito with matching contented sigh nang hindi niya namamalayan at hindi pa siya handang magpakita ng love sickness sa lalaking ito. As expected, naiyak siya, may pagkaiyakin naman talaga siya kung tutuusin. Ang ending, nakahilig na nga siya sa balikat ng binata dahil inaalo siya nito. Somewhere sa gitna ng kanilang pinanonood, naramdaman niyang kumilos ito. Inilabas nito ang cellphone mula sa bulsa at binasa ang message na kapapasok lang. Pagsilip niya sa mukha nito, nakakunot ang noo nito at tiimbagang na umiiling. Meg, sandali, I have to make a call. Bulong nito sa kanya bago tumayo at lumabas. Mabuti nilang sa aisle siya nakaupo. Sure, no problem, she whispered back. Pagbalik, naupo lang ito patalongko sa tabi niya. Meg, please don't hate me. Something wrong? Iniko niya ang ulo. He ran his hand over his face. My friend Grace called. Sobra siyang upset about something. I need to see what's going on. Ha? Bahagya rin siyang nataranta. Sige, go, I'll be fine. Sure? Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Pinisil niya ang bisig nito. Naman. I'm really sorry, Meg. Babawi ako ha. Ngayon lang ito. Humalik ito sa gilid ng ulo niyang biglang paalam. Ingat ka pag uwi. Yap, ingat ka din.
Pinagmasdan niya ito habang paalis. Sana that Grace person was not in any deep trouble. Ang pagkakakilanlan ni na Joseph at Grace ay mahigit 5 taon na ang binibilang. May isang party gathering noon ng isang common friend na gustuhan niya ang dalaga dahil charming ito bukod pa sa dalaga namang maganda at masayang kasama. For a time, sinubukan niya itong ligawan pero wala itong interes sa seryosong relasyon. Idinadahilan nito na hindi nito gustong matali dahil marami pa raw itong gustong marating. Hanggang sa makuha itong flight attendant sa Qantas, which meant kailangan itong mag-relocate sa Australia. Mahirap daw mag-nurture ng long-distance relationship. Okay na umano iyong alam nila pareho that they like each other, nagkakaintindihan sila. Hinayaan niya ito at sinikap na lang niyang maging mabuting kaibigan dito. At hindi maganda buong panahong nasa Sydney ito na nakaraang halos 2 taon ni hindi ito nag-attempt magsimula ng communication ni sumagot sa mga emails at text messages niya until he stopped contacting her altogether. Ginulat lang siya nito ng nakaraang linggo by suddenly calling him and casually telling him she was back and insisted on seeing him right away. Hindi lang niya ito agad na pagbigyan dahil marami siyang napangako ang lakad ng mga sumunod na araw. Bukas pa sana niya balik bisitahin ito pero dahil sa urgency ng tono ng boses nito kanina. Plus the fact na umiiyak ito, kinailangan niyang putulin ang gabi na kasama si Meg. Napipiko na tuloy siya ngayon sa traffic sa EDSA. Wala kasing pamilya ang dalaga sa Pilipinas. Wala rin itong gaanong kaibigan. Siya lang ang inaasahan nito matapos siyang abutin ng halos 2 oras sa pagmamaneho. Nakatayo siya sa ngayon sa harap ng bahay ng dalaga, kaharap at kausap na ito pero mainit na ang ulo rito kaya sakay sa concern. My God, 1 linggo na since umuwi ako after more than a year of spending time sa Australia. Ngayon lang kita nahagilap at pilit na pilit pa bago ka pumayag pumunta dito. Ganon siya nito sinalubong. Hi Grace, mataba ang ngiting iginawad niya. Bakit pa kasi kailangan mong manood pa ng Mamma Mia sa sine? Nakapanood ka na niyan sa Broadway. Patuloy nitong daldal. Besides, ano ba namang pagkantang gagawin ni Meryl Streep? Hindi naman siya singer. I mean, granted, she's a great actress. Grace, mahinaw niyang tawag dito para patigilin ito sa paglilintan niya. Pwede bang pumasok muna tayo? Tila napahi ito sa sinabi niya. She took his arm and led him inside. Tahimik lang siya sumunod dito na makaupo sila sa sopa, sa kanya ulit ito hinarap. Game, bakit nga ako nagpunta dito? Peps, malambing na humilig ito sa kanyang balikat. Di mo ba nare-realize na almost 1 year na tayong hindi nagkikita? Emergency yun, matter of life and death. Diba sabi ko naman ay may obligasyon at commitments ako the past few days? Kailangan kong gampanan yun dahil matagal nang nakaplot yun sa mga plano ko. Hindi ka naman nagpasabing uuwi ka na when you did. Kailangan ko ba bang gawin yun? She batted her eyelashes. It's me, Peps, not just another girl. Ganon? Biglang it's me, not just some other girl after being incommunicado? Oo nga, pero tulad ngayon, iniwan ko sa kalagitnaan yung pinapanood ko at yung kaibigan na sinamahan ko. Nakakahiyang ginawa ko, hindi mo ba naiisip yun? Beside, anong oras na ngayon? Almost 11, sagot nito as if walang mali sa pagdating nito doon ng ganong oras. Sa palagay mo ba pwede sanang ipinaghintay na lang natin makita hanggang bukas? I'd have been free to see you tomorrow. Never used to matter kung kailan at anong oras tayo magkita. Nagpaut ang mahugis na labi ng dalaga. Gustong tumirik ng mga mata niya. Oo nga, it never used to matter. Suddenly, parang napagod siyang mag-explain. Ayaw na niyang makipag-diskurso dahil sira na rin naman ang gabi niya. Make the most out of it na lang, wika nga. Hindi na nga bali, anong gusto mong gawin ngayon? Pwede tayong mag-dinner or something. Dinner would be nice. Ngumiti ito na magkatamis-tamis. Or siguro kahit kape at sandwich sa Starbucks sa Katipunan. Baka yun na lang ang open this late. Sige, later na lang yung something, makahulugang sabi nito na hindi niya pinansin.
Nagtagal pa ang pagkakape nila hanggang pasado, 1:00 ng madaling araw. By the time na ihatid niya ito pabalik ng bahay, mag-2:00 na. Ayaw na siyang pauwi ni Grace dahil baka raw antukin siya, makatulog sa pagmamaneho at madiscuss siya. And I really really missed you, Pips, makahulugang sabi nito. Tumingkayad ang dalaga, pinag-abot ang mga kamay sa likod ng batok niya at saka pinaglapat ang kanilang mga labi. Siguro dala ng samyo ng vanilla butter sa buhok nito. Ay malambot nito mga labi na parang sutla. Ang mainit itong katawang nakadikit sa kanya at ang pananalita niyang celebrate for the past how many months now. Naisip niya sana ay nakauwi ng maayos si Megan. Gutom na si Megan by the time natapos ang pinanood. Wala nang mabibilan man lang ng pagkain doon at isa pa agawan sa taxi dahil lagsang nagsilabasan ng mga theater goers. Na makapara ng isa sumakay na siya agad at saka na lang nag-isip kung saan pa pwedeng mag-dinner at kung sino ang maaring sumama sa kanya. Akala ko ba kasama mo si Joseph? Bungad ni Medsi sa kanya nang dumating ito sa tagpuan nila sa coffee. Biton sa Tomas Morato. Mabuti na lang gising pa ito at nagkataong nagugutom din. Yeah, pero midway through the movie kasi may nag-text sa kanyang friend na may emergency daw. Nagkibit siya ng balikat para tapusin ang sinasabi. She tried hard not to show her disappointment. Well, disappointment was an understatement. After all this time, ngayon lang siya nito iniwan sa kalagitnaan ng gibigan at kung kailan pa wala siyang dalang sariling kotse. But it was not really about the car. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. May hindi ka yata sinasabi. Wala. Imbento ka eh. Nanatili siyang nakayuko habang pinagkakaabalahan ang cellphone. Sige, order na muna tayo. Kinawayan nito ang isang waiter. Pero hindi ibig sabihin na kaligtas ka na ha. Ang hirap makonfront ng kapatid. Mahirap magpanggap na meron kong wala at wala kong meron. Masyado siyang kilala nito. Nag-order sila ng tig-isang hot creepy at isang dessert creepy para mapagsaluhan. She was having a second glass of apple cider nang muling maisipang magtanong ng pitsan. So ano, nerd ka ngayon nang umalis si Pips? Hindi. Mariing tanggi niya habang hinahalo ang inumin gamit ang isang cinnamon stick. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Totoong hindi. Okay, fine. Na-upset ako. Sa inis niya, nadurog niya ang isang dulo ng cinnamon stick. Di pala eh. Palatak nito. Ano ba kasi ang magagawa mo? Emergency nga daw. Baka nag-aagaw buhay yun, kung sino man yun. Sumimangot lang siya. Baka nga naghihingalo si Grace. Grace? Napaupo ito ng diretsyo. Grace Lado? Iwan ko. Kibit niya man ang balikat. Oh, umasip ang muka ng karap. Kung si Grace Lado yan, no wonder nagkukumahog si Pips puntahan. Sino ba yun? Ngumiwi ito. Sis, girlfriend niya yun. Or were you assuming girlfriend niya si Grace? Naramdaman niya ang pag-uho ng mundo. Girlfriend? Bakit hindi niya alam yun? Ano ba meron ang araw na ito at minamalas siya? Una, nawalan siya ng jacket. Pangalawa, nawalan siya ng kasama at tagahatid sa bahay. Pangatlo, ang pinakamasaklap, mawawalan pa yata siya ng prospective boyfriend. Sabi niya, friend lang yung tumawag sa kanya. Meg, medyo complicated kasi. Honestly, walang may alam kung anong meron sa kanilang dalawa. Nangalumbaba ito. Kapag kasi tinatanong sila separately, pareho silang sumasagot na friends lang. Pero kapag nakita mo silang magkasama, parang sobra silang sweet. Yung tipong sweet na hindi na normal makita para sa magkaibigan lang. Tapos, nahalata mo pa na timping-timpi sila to keep their hands from each other. I swear kung nahahawakan ang electricity sa pagitan nila, marami na namatay dahil na-electrocute. Hindi niya alam kung ano ang isipin. Hopeless case na yata talaga siya. Meg! Pinutol ng boses nito ang iniisip niya. Sorry, I honestly thought na wala na si Grace sa picture kasi before she left, hindi ko na rin sila nakikita magkasama ni Peps. Then again, di ko din naman palagi nakikita si Joseph dahil madalas nasa Hong Kong ako. Sinasabi mo ba na wag ka nang sahang may patutunguhan pa ang pagiging magkaibigan namin? Kinailangan niyang itanong yun kahit natatakot siyang malaman ang kasagutan. She was actually starting to really like him.
She liked his arm across her shoulder, like his hand clasping hers, like his shoulder against her head, like sharing meals with him. Heck, she'd like him to properly kiss her. Akala din niya nagugustuhan na siya nito ng higit sa isang kaibigan. Hindi ko sinasabing walang pag-asa, Megan. But, kinabahan siya dahil gamit nito ang buo niyang pangalan. Huwag ka munang masyadong magpahulog ng loob kay Joseph until may konting assurance ka na kung anong nararamdaman niya for you. I'm not saying mapaglaro si Peps. Ingatan mo lang ang puso mo. Huminga lang siya ng malalim. It's a bit late for that now. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!